Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, magyang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay makiki-update tayo muli sa isa sa mga lugar na naapektuhan ng nangyaring magnitude 6.9 na lindol sa rehiyon ng Kabisayaan. At syempre, isa po sa mga tinamaan niya po ng naturang lindol ay ang bayan ng San Remigio diyan sa probinsya ng Cebu. At para makakalap tayo ng updates patungkol sa kalagayan ng mga taga San Remigio, Cebu, ay minarapat po natin na maimbitahan dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon ang kanilang Vice Mayor, walang iba kundi si Vice Mayor Alfie Reynes Carominas. Vice Mayor Carominas, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, good afternoon po, ma'am. Thank you for having us. Yes po, maraming salamat, Vice Mayor Carominas, for gracing our program. Unang-una po, kumusta na po ang bayan ng San Remigio sa Cebu? As of now po, the municipality is slowly recovering from the recent earthquake. We have now access roads we are now permitted to cross over those bridges that have been damaged caused by the earthquake. And now ongoing our relief is ongoing, and the data being collected from each barangay within the municipality is still ongoing kasi the signal in here is sometimes there's mobile signal, sometimes no, so it's really hard for us sometimes to have an update. Yeah, and so far, ma'am, the casualties, there were no more added to it, as well as the injuries. But that's why we're very happy because help is really pouring down in here in our municipality, and that's why as of now we lack some tents, some tents, and more food packs and water, because we have estimated it from the data from our barangays. I think we will give relief to each barangays coming from our incident command center. Vice Mayor, nabanggit nyo kanina na wala lang nadagdag dun sa casualties and dun sa injuries. Sa ngayon po, ilan po ang bilang ng casualties saka injuries dyan sa bayan ng San Remigio? The data I have now, ma'am, is we have 14 casualties, 14, and as on my personal knowledge, 55 injuries. Baka yung injured po is pwede po ma-addan siya, pero yung casualties wala na po.
Bago tayo magtungo dun sa mga individual no at pamilya na naapektuhan po ng lindol, kumusta po yung mga istruktura po diyan sa bayan ng San Remigio? Kumusta na po yung naging assessment ng LGU? So far po, kagaya ng ating municipal hall, yung mga bridges natin, it is really damaged. At saka may areas din naman po partially damaged. Yung National High School namin dito po is really damaged and some of the houses are soon to be expected. Yung na-inspect lang po so far ng aming municipal engineer is yung mga public places lang mo like the bridge, the school, yung municipal building natin, yung public market, and some of those barangays that have reported damages within their vicinity. Vice Mayor, ano-ano po yung mga kumbaga yung mga resolution po no o mga hakbang para mas isaayos po itong mga istrukturang ito sa lalong madaling panahon? So far po now, what we did is in-inspect po siya ng ating engineer at saka ng ating PNP at saka ng ating fire if it's possible po ba or hindi or ano ang pwede nating gawin just to make use of what's already damaged. So they are inspecting it, evaluating it, as well as some roads have been cleared, those po na may debris po na fall out. Pero so far po wala naman po yung na separate talaga. It's just na crack lang siya. Kumusta naman po kumbaga yung mga pamilya o individual na naapektuhan po diyan sa San Remigio? Meron po bang syempre mga nag-evacuate at nasa evacuation centers po ngayon, Vice Mayor? Ano po? Ayun po. Gusto po namin itanong kung dun sa mga naapektuhan po no nitong lindol diyan sa bayan ng San Remigio ay meron po bang mga namamalagi sa mga evacuation centers at ilan po sila? Yes po. Meron pong nasa evacuation centers po natin. Yung data ko po na nasa akin, I think it was still yesterday because I went to the I went this morning po to those na may casualty. So, as of now po, yung data po na nasa akin is they are around 400 families to 500 families na nasa evacuation center po natin sa incident command. Pero, meron po din tayong mga evacuees sa different barangays in which they prefer po na dun na lang mag-evacuate sa sarili nilang barangay kasi malayo po dito sa incident command center natin. And some of those po na na-evacuate is nasa hazard or danger zone, yung landslide prone area na malapit po sila sa dagat. Yung iba naman po is nag-evacuate lang po talaga kasi up until now po may aftershocks pa talaga na mafe-feel mo at yung iba natatakot na baka gumuho yung bahay nila. And speaking of po, no, Vice Mayor, ano-ano pong mga barangay yung pinaka-tinamaan po talaga ng lindol? Siguro po ngayon, so far po as on our data, yung barangay po talaga na napakarami is yung Victoria. May 100 plus ata sila doon. All barangays naman po talaga is greatly affected. It's just that we haven't collected yet the data because again, the capitans, the BHWs are also busy attending to their families and from time to time po may mga concerns po yung ating mga citizens po dun sa barangay. Ito naman po, Vice Mayor, bago ko itanong yung mismong tulong na ibinibigay po ng LGU dyan sa ating mga kababayan dyan sa San Remigio, gusto po namin malaman kung kumusta po yung coordination nyo po with the national agency sa mga uniform personnel po natin para unti-unti po makabangon ang inyo pong bayan.
As of now po, ang nandito po is just the local po na PNP, Coast Guard, and BFP po natin. But there are many po disaster risk reduction po na mga offices from different municipalities po. And as far as I'm concerned po, hindi ko pa po sure if meron po ko nakita na mga national offices po na nandito unless sa DSWD po. So nandito na po yung from the DSWD po at saka I think bumisita din dito sa yung isang namatay binisita ni VP Inday. Opo. So we are very open po to all help that we can get. There's also different BFPs here from the different from the different municipalities po that have shared their trucks po, no, kasi wala din kaming tubig dito, walang kanyon meron ng tubig ngayon pero hindi gaano kalakas, pero yung kuryente wala pa rin. Vice Mayor, kumusta naman po yung kasi nabanggit niyo po yung tubig at kuryente. Kumusta naman po yung internet dyan sa San Remigio? Ay, wala pa po kaming internet. Wala pa. Ayun. So, yung ginagamit po namin dito is data lang. Ito naman po, kasi nabanggit na natin yung sa coordination. How about the local government unit? Ano-ano po yung tulong na naibibigay po ng LGU sa ating mga kababayan na apektado ng lindol? As of now po, yung mga tulong na binibigay po ng ating LGU is just ngayon lang po, no, we disseminated earlier this morning, we gave them water and food packs, and also po meron po din tayong medics po, no, dito sa ating incident command center, in which may doctors po tayo from a private individual po na nag volunteer para magbigay ng first aid dito sa ating munisipyo. At bago ko po kayo pakawalan, Vice Mayor, eto na lamang po. Ano-ano naman po yung inyong paalala sa inyong mga kababayan? Kasi nabanggit nyo kanina na nakararamdam pa rin kayo dyan ng aftershocks at syempre yung sa utilities may problema pa sa kuryente at sa internet. Ano po ang inyong paalala sa inyong mga kababayan habang ganito pa rin po ang sitwasyon? Paalala ko lang is siguro we keep updated sa mga latest news at mga latest information galing sa ating local government unit. Pangalawa is i-check yung bahay kasi baka may cracks, at yung aftershocks natin dito talagang malakas siya, hindi siya kagaya ng aftershocks noon. And then pangatlo is be with your family at saka mag-store ng pagkain kasi from time to time wala talagang open na mga stores dito, kaunti lamang. May mga pahabol pa po pala akong tanong, Vice Mayor. Dun sa mga, syempre nabanggit nyo nga yun sa structures kanina, mga ilang araw po, no, yung estimates po ng LGU bago magbalik sa normal po ang pamumuhay dyan sa San Remigio? Siguro hindi araw, siguro buwan para mabalik ng normal kasi when we say structures, we're also talking about the roads, the public bridges, we're also talking about the municipality, we're also talking about the public establishments such as our market, our evacuation center, our sports complex. So I think, ma'am, it will really take a long time, especially with the funds, the sources that we are where we're getting for all the repairs. And Vice Mayor, meron pa po bang mga, of course, syempre nabanggit yun na buwan ang posibleng buwan itagal yung recovery po dyan sa San Remigio. How about the class suspensions po? Meron po bang mga announcements? So far po, hindi ko pa po na-coordinate, pero I think we will suspend class po muna, no? Kay we have to make sure that all the buildings in where our students will be going in for class is properly inspected by our municipal engineer, our municipal assessor, our BFP, and our as well as our PNP.
And with that po, maraming salamat po muli, you. Vice Mayor Carominas, for joining us here in the Thank you, program. thank you po. Stay safe po and God bless po sa lahat you po, po thank ng you. nandyan sa San Remigio. Maraming salamat Thank po. you po. Thank you. At ating nakasama ngayon lamang ang Vice Mayor ng San Remigio dyan sa Cebu. Walang iba kundi si Vice Mayor Alfie Reynes Carominas, kung saan ay tayo nakibalita patungkol sa kanilang kalagayan dyan sa San Remigio. At sabi nga ni Vice Mayor, mukhang buwan pa ang itatagal para sila ay makarecover mula sa nangyaring lindol noong Martes ng gabi. Patuloy pa rin po tayong nakaantabay sa mga balita patungkol sa mga naapektuhan, sa mga lugar na naapektuhan ng naturang lindol. Samantala ay tayo ay dadakot na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, nagsagawa ng ocular inspection si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga sa mga biktima ng malakas na lindol sa Bugos City, Cebu. Partikular na binisita ng Pangulo ang Barangay Pulang Lupa sa nasabing lungsod na dumanas ng matinding pinsala ng pagyanig. Personal na inalam ni Pangulong Marcos ang kalagayan ng mga residente doon at nagsagawa ng pagtaya sa pinsala sa naturang lugar. Kasama ng Pangulo sa isinagawang ocular inspection si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian at iba pang miyembro ng gabinete. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kumilos na ang Department of Public Works and Highways o DPWH para sa clearing operations at pagkukumpuni ng mga pangunahing daanan at infrastruktura na apektado ng magnitude 6.9 na lindol sa Visayas. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, mahalagang agad na magamit ang mga daanan upang mapabilis ang pagpaparating ng tulong tulad na lamang ng relief goods, non-food items, medical supplies, construction needs at iba pang pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng kalamidad. Sa ngayon, patuloy pa rin ang assessment sa mga lugar na lubos na niyalig ng lindol. Meron tayong mga reports na nakuha na may mga roads na nag-crack. So we have to really assess first and then quickly act on them para maging passable that roads. Kasi we need the roads to be passable for goods to come in, for relief to come in. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nakitaan ng problema sa structural integrity ang ilang commercial buildings sa Negros Occidental makaraan ang magnitude 6.9 na lindol. Sa special coverage ng Integrated State Media, sinabi ni San Carlos City Negros Occidental spokesperson Joe Alingasa Jr. na kabilang dito ang isang hotel na inabisuhang wag munang tumanggap ng ibang guest. Wala namang napaulat na nasawi sa lalawigan makaraan ang malakas na lindol, gayon din ang naramdaman na intensity 5. Samantala, balik klase na ang mga pampublikong paaralan sa lalawigan ngayong araw. Ngayon, merong mga commercial buildings po na hindi pa binigyan ng clearance ng ating assessment team headed by the City Engineering Department, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police and CDRMO kasi may nakita po silang mga structural problems talaga after nung lindol. Pero wala naman tayong mga casualty to injure, displaced or death due to the earthquake.
Si San Carlos City Negros Occidental spokesperson Joe Alingasa Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, disaster worthiness na mga istrukturang ipinatayo ng pamahalaan ipinasusuri ng isang mambabatas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Nanawagan si Bacolod Lone District Representative Albi Benitez na magsagawa ng masusing pagsusuri sa lahat ng mga infrastruktura ng pamahalaan upang matiyak na ligtas sa mga ito laban sa matinding sakuna. Ayon kay Benitez, bagamat hindi pa lubusang natatansya ang lawak ng pinsalang dulot ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu, mahalaga ng magsagawa ng komprehensibong review sa disaster worthiness ng mga pampublikong gusali, tulay at kalsada. Diin niya, kailangan tugunan ang lumalalang takot at kawalan ng tiwala ng publiko sa mga istrukturang itinayo ng gobyerno na umano'y nadidiskubring substandard tuwing may kalamidad. Hirid pa niya, ilantad ang mga maanumalyang proyekto, papanagutin ng mga may sala at tiyaking walang pampublikong gusali o infrastruktura ang magiging sanhi ng pagkasawi, pinsala o pagkawasak ng ari-arian. Bilang convener naman ng Visayan Bloc sa Kamara, nagpahayag din si Benitez ng pagkikiisa at pagdamay sa mga nasalanta sa Cebu at tiniyak na nakahanda ang grupo na magbigay ng agarang tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, patuloy ang pangangalap ng impormasyon ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ukol sa mga cultural sites gaya ng simbahan na naapektuhan ng tumamang lindol sa Kabisayaan. Ayon kay NHCP Chair Regalado Jose Jr., pinayuhan na nila ang mga lokal na pamahalaan na ikordon ang mga site, itago ang mga mahalagang kagamitan at kuna ng litrato o video ang istruktura. Posibleng kasing may mga mangyayaring pagnanakaw sa mga itinuturing na historical artifacts and pieces o di kaya'y maihalo sa iba pang debris ang mga parte ng nasirang historical site tulad ng mga lumang simbahan na kinakailangan para sa gagawing restoration efforts. Walang dapat pumasok kasi may malaking chance na may bumagsak. Then, pag medyo safe na, may kukunin ng mga tao, may nagbabantay ng mga ibang gamit na at ng mga carvings, isa-secure nila kasi siyempre pwedeng pumitin ng mga tao yun. At hindi mo na nila, huwag mo na nilang ihayag sa media kasi makikita nilang tao na meron pala gano'n. So, for safety reasons, Si NHCP Chair Regalado Jose Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahigit 700 tourism workers at 80 establishmento apektado ng lindol sa Cebu. 8 heritage sites bahagya ring napinsala. Ayon yan sa Department of Tourism o DOT. Ang kabunulat ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio. Apektado na rin ang turismo sa Region 7 o Central Visayas kasunod ng 6.9 na lindol na naitala sa Cebu Martes ng gabi. Ayon nga kay Tourism Secretary Cristina Frasco, aabot sa 711 ang naitalang tourism workers na naapektuhan ng lindol na kinabibilangan ng staff mula sa iba't ibang hotel, resort, restaurant, travel agencies, transport services at iba pa. Habang may 15 turista na rin ang naitalang stranded, 8 dito ay sa San Remigio, 6 sa Santa Fe at 1 sa Bogo City. Kasaka parehong datos sa abot naman sa 80 tourism establishments ang naapektuhan ng lindol, kabilang ang 21 site at attractions, 36 na accommodation facility at 23 naman na iba pang tourism infrastructure. Bukod pa rito, 8 sa heritage sites kabilang ang Fort San Pedro, Shrine of Santa Rosa de Lima at Saints Peter and Paul Parish, kabilang dito ang San Isidro Labrador Church, Capalina de Fatima, San Juan de Nepomuceno Parish, Madeleine
Rest Area at kabilang din ang Carmen Tourist Rest Area. Sa uli naman, muli siniguro ng Department of Tourism na tutulungan din nila ang lahat ng mga turista maging ang mga tourism workers na nabiktima ng naturang lindol. Mula rito sa Department of Tourism, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Education, Cultural Agencies at Housing Agencies target paglaanan ng dagdag na pondo sa gitna ng pinsalang idinulot ng malakas na lindol sa Cebu. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Tiyak na may epekto sa ilang alokasyon ng pondo sa ilalim ng 2026 National Budget ang malaking pinsalang idinulot ng malakas na lindol sa Cebu. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairman Senador Sherwin Gatchalian, dahil sa pinsala sa mga eskwelahan, cultural sites at century-old na mga simbahan, ay bibigyan nila ng suporta o dagdag na budget ang ilang ahensya ng gobyerno gaya na lang ng mga cultural agencies. Ito'y paraan niya agad maisailalim sa rehabilitasyon at pagsasaayos ng mga nasinang gusali at istruktura. Ayon kay Gatchalian, tutulungan din nila ang housing agencies para makapagbigay ng pondo sa mga nasira o napinsalang bahay. Sabi ng senador na numerong unong bibigyan ng dagdag na pondo ang DepEd para sa rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, sunod ang cultural agencies at pangatlo ang housing agencies. Samantala, sinabi ni Gatchalian na kahit mag-break na ang sesyon ng Senado sa ikalawang linggo ng Oktubre, ay magtutuloy-tuloy ang budget hearing. Mas pagtutuunan anya nila ng panahon ang budget dahil walang sesyon kaya maaari silang maghapon sa pagdinig. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pinangangambahang tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Cebu. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo, malaking hamon sa isinasagawang search and rescue operations ang pinsala sa mga istruktura, gayon din ang sunod-sunod na aftershocks. Bukod sa ina-assess pa natin kung gaano ito kadami, yung lawak ng extent in terms of the infrastructure damage, ang isang nangyayari pa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin kasi ang mga nararanasang mga aftershocks. Yung mga kababayan doon ay hindi pa nakakabalik sa kanilang mga bahay. Even if yung structure nila ay kumbaga buo pa, medyo scary pa for them na medyo takot pa na bumalik. Kumbaga kasiguro dahil tapos na yung mga aftershocks. Nanawagan naman ang OCD sa mga volunteer na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad para sa mas maayos na sistema ng pagtulong sa mga nabiktima ng lindol sa Cebu. Ayon kay Castillo, pangunahing kailangan ng mga residente ang potable water lalo't nasira ang ilang water facilities doon. Ng lokal na pamahalaan din, sana po before pumunta dito sa Cebu, may pre-coordination po para at least mas maayos lang yung ating deployment, mas maayos yung ating kumbaga logistics concerns, no, na hindi napupunta doon sa isang area lang. Like kahapon, we're looking at Bogo City na parang doon concentrated lahat at hindi namin pa ma-account. Si OCD spokesperson Junie Castillo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, muli namang itiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sapat ang kanilang naibibigay na tulong sa mga residenteng apektado ng pagyanig sa Visayas. Sa panayam ng Integrated State Media Special Coverage kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nito na bukod sa mga family food packs, hot meals at non-food items ay nagbibigay din ang DSWD ng iba pang serbisyo. Kabilang narito ang psychosocial interventions, medical expenses assistance, cash assistance at maging funeral assistance para sa mga nasawi dahil sa lindol. Tiniyak din ng ahensya ang maayos sa camp management sa vulnerable sectors upang mabigyan sila ng safe space.
Mahalaga yung nakukuha natin na datos mula doon sa mga evacuation centers o doon sa mga lugar na naapektuhan sapagkat dito po natin na-determine kung ano po yung kaukulang tulong na may papaabot natin. Isa sa mga, of course, tinitiyak ng departamento ay mapangalagaan yung karapatan at kapakanan noong pong mga vulnerable sectors like children, the senior citizens, the persons with disabilities. Kaya meron tayong comprehensive emergency program for children and for other vulnerable sectors. Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Quezon City Government nagpadala na ng mga engineer at psychosocial team sa Bogo City, Cebu. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Tungo na rin sa Bogo City sa Cebu ang contingent ng Quezon City Local Government para maghatid ng paunang tulong sa mga nasalanta ng magnitude 6.9 na lindol. Ayon sa QC Local Government, kabilang sa lumipad pa Cebu, ang Rapid Damage and Needs Assessment Team mula sa Engineering Department, ang technical crew ng Disaster Reduction Management Office para magsagawa ng infrastructure audit at damage assessment sa mga gumuhong gusali. Kasama rin dito ang Emergency Medical Services pati na psychosocial team na tutulong naman magbigay ng psychosocial first aid sa mga apektadong residente. Ayon sa pamahalaang lokal, alinsunod ito sa utos ni Mayor Joy Belmonte para agad makabangon ang mga komunidad na labis na tinamaan ng kalamidad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, naatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Presidential Communications Office o PCO na palakasin pa ang information, dissemination at tiyaking tama ang mga impormasyon kaugnay sa sitwasyon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa Visayas. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, all out na ang pagtugon ng pamahalaan at mismo mga miyembro ng gabinete ay puspusan ang pagkilos upang mapabilis ang pagtulong ng pamahalaan sa mga niyanig ng lindol. Kasama na rito ang pagpaparating ng mga impormasyon hinggil sa mga serbisyong ibinibigay ng pamahalaan, partikular sa mga tinamaan ng sakuna. Yun din yung instruction sa amin sa PCO na siguraduhin tama at updated yung mga impormasyon regarding sa lindol at yung mga aftershock nito para hindi mag-cause ng alarma sa publiko. Inatasan din kami na siguraduhin natin na yung ginagawa ng ating Pangulo at ang kanyang gabinete ay makarating sa mamamayan natin in a very relevant and timely fashion. Si PCO Secretary Dave Gomez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng Department of Health o DOH na tuloy-tuloy ang deployment nila ng medical teams na siyang re-responde sa mga niyanig ng magnitude 6.9 na lindol, partikular ang mga individual na nagtamo ng pinsala. Sa panayam ng Integrated State Media Special Coverage kay DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo, sinabi nitong pumalo na sa mahigit 1 milyong pisong gamot at kagamitang medikal ang naipadala nila sa Visayas. Gayun din, naka-standby ang Philippine Emergency Medical Assistance Team na aprobado ng World Health Organization para tumulong sa mga biktima ng lindol. Naging maayos din ang patient transport sa mga ospital na functional pa rin dahil sa magandang koordinasyon ng mga ospital. Sa ngayon, hindi pa rin tukoy ang kabuang pinsala ng lindol sa mga ospital sa Visayas.
maganda yung coordination with the provincial government of Cebu. Yung mga pasyente na safe for transport, makikita niyo yan sa mga photos rin na kumakalat na rin sa social media, yung bayanihan na kinukuha yung mga pasyente mula Bogo at hinahatid doon sa ating Vicente Soto Memorial Medical Center, kung saan, kung di ako nagkakamali, nasa 60 plus na yung pasyente na na-receive nila galing sa Bogo at iba-iba pang mga LGU para hindi ma-overwhelm yung ating mga temporary tent. Si DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Science and Technology o DOST humihirit sa House Appropriations Committee ng dagdag na pondo para sa modernisasyon ng PHIVOLCS at radar system para palakasin pa ang pagbabantay at pagtugon sa mga kalamidad. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Pumiling ng karagdagang pondo ang Department of Science and Technology sa House Committee on Appropriations upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagbabantay at pagtugon sa mga kalamidad. Sa plenary deliberation ng panukalang 30 billion pesos na budget ng ahensya para sa susunod na taon, inihayag ni Laguna Representative Loreto Amante, sponsor ng DOST budget, na kailangang paigtingin ang monitoring capacity ng kagawaran lalo na sa harap ng dumaraming banta ng sakuna dulot ng pagbabago ng klima. Kabilang sa kanilang hiling ay ang pondo para sa modernization ng PHIVOLCS para mapondohan ang RA 12180 kung saan kinakailangan ng 1.25 billion pesos na budget kada taon sa loob ng 5 taon base sa nakasaad sa batas. Anya napapanahon na rin ay upgrade at dagdagan ng Doppler radar system ng bansa. Sinangayunan naman ni PhilReca Party List Representative Presley De Jesus ang panukala at binigyan diin ang kahalagahan ng modernong kagamitan sa gitna ng katotohanan ng tinatamaan ng bansa ng mahigit 25 bagyo kada taon. Layunin ng hirit na pondo na tiyakin ang mas mabilis, tumpak at komprehensibong early warning system para maprotektahan ang buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. Narito ang pahayag ni Budget Sponsor Representative Loreto Amante. Hindi pa naman po huliho ang lahat dahil pwede pa rin po tayo maglaan po ng pondo para po sa modernization ng PHIVOLCS at mapondohan po ang Republic Act 12180. Actually, ito pong batas pong ito ay naglalayong pondohan po ang modernization ng PHIVOLCS na nalolooban po ng 5 taon. So, for the first 4 years, kinakailangan po natin magpondo ng 1.25 billion. And for the last year, 2 billion. At pagka ito po ay napondohan, tsak, mas magiging maayos ang serbisyo ng atin pong DOST at lalo tigit ng PHIVOLCS. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Malacanang, nirerespeto ang pasya ng Korte Suprema na idineklarang unconstitutional ang ginawang redistricting ng Bangsamoro Transition Authority dahilan para ipagpaliban ang unang halalang parlamentaryo ng Bangsamoro. Ang kamuulat ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Iginagalang ng palasyo ang naging desisyon ng kataas-tasang hukuman patungkol sa legalidad ng redistricting ng Bangsamoro. Ito'y tumutukoy sa pagbabago o muling paghahati-hati ng mga distrito na magsisilbing basehan ng representasyon sa Bangsamoro Parliament. Ayon sa Malacanang, kinikilala ng tanggapan ng Pangulong naturang pagpapasya bilang isang mahalagang hakbang para matiyak na ang unang Bangsamoro Parliamentary Election ay maisasakatuparan ng naaayon at nakabase sa konstitusyon at legalidad. Suportado niya ng administrasyon ng lahat ng institusyong may mandato sa ilalim ng konstitusyon. At kasunod ng naging pasya ng Korte Suprema, ipinagpaliban muna ang una sa anang halalang parlamentaryo ng Bangsamoro na orihinal na nakatakda sa darating na October 13, 2025. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
At iyan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon, Local Food and Trade Fair ng lokal na pamahalaan ng Lawag, pinuri ng Department of Trade and Industry o DTI Ilocos Norte. Ang kabuulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dinayaw ti Department of Trade and Industry Ilocos Norte ti asenso ti negosyo ni Lawagenyo program iti lokal na gobyerno ti syudad ti Lawag gapo iti benepisyo na kadagiti bawasit ang negosyo iti syudad. Sayon kini DTI Provincial Director Amelia Galvez nayon daytoy pagsapulan para kadagiti micro, small and medium enterprises gapo taaraken ti tao dagiti food ken trade fairs. Ilalawag la malaksid iti mismo negosyo matulungan ti programa makatulong pay dagitoy nga aktibidad iti ekonomiya ti probinsya. Managdidetayin bida ni Galvez, asa nga pulo kadagiti tultulungan da nga MSMEs ti nakitabuno iti programa. Karaman di dan dagiti agab-abel, dagiti agararamid kadagiti accessories ken kagawaan wenno furnitures iti uneg ti pagtaengan. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, mga lokal na pamahalaan at mag-aaral sa Rehiyon 1, pinarangalan ng Philippine Statistics Authority o PSA. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Pinadayawan the Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office ng PSA RSSO1 dagiti nangabak iti 2025 Regional CBMS Convention and Data Festival Gawad Galing Local Contest. Nagunod ti Local Government Unit wenno LGU Nagilian La Union ti first place, bayat at LGU Sigay Ilocos Sur ti second place, LGU Lawag City Ilocos Norte ti third place, kanti LGU Rosario La Union iti People's Choice Award. Sigon iti PSA, inaramat dagito yung LGUs ti bilag dagiti datos ti Community-Based Monitoring System no CBMS tapno makabukal kadagiti programa amang parangay ken mang patibkar kadagiti komunidad. Pinadayawan pa iti PSA dagiti estudyante anangabak iti student paper session, student research. Kinuna ti PSA ang makatulong ti panagsirarak ken datos nga inparang dagiti estudyante para iti mas nabilbilag a komunidad. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, power supply sa Eastern Samar na naapektuhan ng lindol sa Cebu na ibalik na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan.
Matapos mag-antos in halos 13 oras nga total blackout ang probinsya ni Eastern Samar daran 6.9 magnitude nga linog ang Bugos, Cebu didan September 30 na ibalik na National Grid Corporation of the Philippines ang suplayan kuryente habugos nga probinsya. Sumala kan Attorney Jose Michael Edwin Amancio, General Manager han Eastern Samar Electric Cooperative, pasado alaunahan kalop na re-energize ang nga tanan nga substation han Isamelco, partikular ang Taft, Kabong, Kinapundan ngan Balanghiga ngan utro nga dinaloy ang kuryente sobra 100,000 nga member consumer owners sini. Sumalan report ang NGLCP banda alas 11 gabi on September 30 pagkatapos ang makasag nga linog sa Cebu. Temporaryo nga nahibulag ang latest summer ngan parte han Bohol grade tika nga Cebu Negros panay Bohol grade nga nagresulta in hiluag nga power interruption habugos nga Eastern Visayas. Mula sa Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, mabilisang pagsusuri. Isinagawa sa Sogod, Southern Leyte matapos ang lindol. Narito ang ulat mula naman kay Gemma Destriza Narit. Ang lokal nga pangagamhanan sa Sogod pinagi sa buhatan sa Municipal Engineering o sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council mipahigayon og rapid damage assessment and needs analysis sa mga tunghaan nga napektuhan sa linog nga nahitabo sa miaging gabii. Gisusi sa mga otoridad ang kahimtang sa Sogod Central Elementary School ug Sogod National High School aron masiguro ang kalig-on sa istruktura sa mga building ug ang kaluwasan sa mga tinun-an, magtutudlo ug uban pang mga school personnel. Matud pa ni Honorable Mayor Sheffield Tan, ang LGU Sogod magpahigayon sa ija nga magpadadyon sa iyang pagpaningkamot sa pagpanalipod sa katawhan ilabi na sa panahon sa katalagman. Giawhag usab ang publiko nga magpabiling malinawon, alerto ug magamping sa kanunay. Ang Ardana usa ka lakang aron masusi dadyon ang mga kadaot ug mas tino masusi ang mga panginahanglan sa komunidad human sa kalamidad. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. God focal persons ng City Hall at barangay officials kasama sa intersex caravan. Ang kabong ulat ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pahigayon sa City Gender and Development Office sa City Tourism Hall ning syudad. Nagunang resource speaker sa Baong Karavan si Jeff Kagandahan, usa ka intersex human rights advocate and defender. Nasayrang ang maong seminar usa ka introductory learning session kalabot sa intersex identities, experiences ug human rights. Tumong niini nga mahatagan og foundational knowledge kung unsay timailhan sa usa ka tawo nga intersex, mga pagsulay nga giatubang ug ang importansya sa pagpromote sa equality and inclusion. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. School-based immunization sinimulan na sa lungsod ng Zamboanga. Narito si Shirley Espino para sa balita. Ya principia el conducta del school-based immunization na ciudad de Zamboanga este mes de octubre. El kick-off que conducí ng Baliwasan Central School y encabezará el Departamento de Salud junto con el Departamento de Educación y Oficina de Salud na ciudad. Target del DOH para poder completar el 100% vaccination rate este mes de octubre.
El school-based immunization ay dali bakuna kung ang mga public school students sa grade 1 is 7 de sarampion, rubella, tetanus, diphtheria, para na mga mujer estudyante de grade 4 el human papillomavirus vaccine o HPV. Objeto del bakuna eskwela na Zamboanga amo para asigura el buen salud y buen futuro del mga bata. Desde na Orpi Zamboanga iyo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga nakiisa sa selebrasyon ng National Elderly Filipino Week 2025. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayanara Hake. May duyog ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga sa kick-off celebration sa National Elderly Filipino Week 2025 kagahapong adlaw, Oktubre 1, nga gipangunahan sa local government unit sa Butuan City uban sa Regional Advisory Body for Senior Citizens. Ang tibuok semana nga selebrasyon nga nagsugod sa Oktubre 1 hangtod 7, 2025, gibuksan uban sa panagtapok sa 1,500 ka mga senior citizens gikan sa 86 ka barangay sa Butuan City. Gipakita sa kalihukan ang Walk for Love, gisundan sa Santos nga misa, Zumba o pamahaw sa komunidad. Ang representante sa DSWD Caraga Regional Director Mariflor Dulyaga Protective Services Division, Chief Jessie Catherine Aranas nihatag og gibugaton sa suporta sa ahensya alang sa mga tigulang. Sumala niini nga ang field office kumitado sa dinaliang paghatod sa mga serbisyo ngadto sa mga senior citizens, ilabi na mga benepisyaryo sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ug niadtong nangayo og medical ug pinansyal nga tabang ubos sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX program. Sa kasamtangan, ang ahensya nag-alagad sa kapin sa 184,000 ka mga kwalipikadong senior citizens pinaagi sa social pension program niini ug nagpadayon sa pagtabang niadtong nanginahanglan pinaagi sa AX. Isip kabahin sa selebrasyon, usa ka service caravan sa mga interagency partners ang gikatakda karong Oktubre 3, Biyernes, sa Balanghay Hotel and Convention Center, Butuan City nga nagtanyag og one-stop shop venue diin ang mga senior citizen ug ilang mga pamilya maka-access sa nagkalain-laing serbisyo sa gobyerno. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Consumer Welfare Month 2025, sinimulan na ng Department of Trade and Industry o DTI sa Iligan City at Lanao del Norte. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Opisyal nga gisugdan sa Department of Trade and Industry o DTI Lanao del Norte Provincial Office ang pagsaulog sa Consumer Welfare Month 2025 sa Iligan City ug sa tibuok probinsya nga adunay tema nga bida ang consumer sa bagong Pilipinas. Highlight sa selebrasyon ang Provincial Consumer Quiz alang sa mga high school student, Facebook Wheels Contest, Vendors Quiz ug uban pang mga kalihukan. Matud ni DTI Lanao del Norte Provincial Director Jane Marie Tabucan, tumong nini nga paligunon ang mga programa sa DTI alang sa mga konsumidor aron masiguro ang husto nga presyo, luwas nga produkto, tinuuray nga transaksyon, abot kayang serbisyo ug mas klarong kasayuran ilabi na sa panahon sa digital. Samtang sumalaposab ni Iligan City Councilor Attorney Marlene Yang, nakafocus ang City Government of Iligan sa pakigtambayayong sa DTI aron masiguro ang pagpanalipod sa mga konsumidor tungod kay ang ilang kahimtang mauyawi sa usa ka lig-on nga nasud. Kainumduman nga giingon ni Presidential Communications Undersecretary ug Palace Press Officer Claire Castro nga mangunang departamento sa mga kalihukan sa tibuok nasud alang sa Consumer Welfare Month aron lig-unon ang edukasyon ug kahibalo sa mga konsumidor isip kabahin sa tumong sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga himuong bida ang consumer sa bagong Pilipinas. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar
alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamagitan ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Umaasa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na sasampa lamang ang September inflation sa 1.5% hanggang 2.3%. Paliwanag ng BSP, maaaring itulak na mas mataas sa presyo ng bigas at isda ang pagsipa ng inflation sa naturang buwan. Nakaapekto rin sa mataas na inflation ang mas mataas na presyo ng domestic fuel. Ngunit ayon sa BSP, maaari pa rin itong bahagyang ma-offset ng mas mababang presyo ng gulay at karne at mas mababang bayarin sa elektrisidad. Nakatakdang maglabas ang Philippine Statistics Authority o PSA ng September headline inflation data sa Oktubre 7. Matatanda ang umakyat ang inflation sa 1.5% itong August mula sa 0.9% noong buwan ng July. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng mas mabagal na performance sa unang half ng taon sa gitna ito ng ilang mga hamon ayon sa International Monetary Fund o IMF. Sinabi ni IMF Mission Chief Eli Arbatli Saxgard na tinatayang lalago ang ekonomiya ng Pilipinas sa 5.4% ngayong taon at 5.7% sa taong 2026. Nagsagawa ng pulong ang IMF team sa pangunguna ni Saxgard nitong September 18 hanggang October 1 para sa 2025 Article 4 consultation. Mas mababa ang pagtataya sa 5.5% para sa 2025 at 5.9% para sa 2026 sa naunang forecast ng IMF. Paglilinaw ni Saxgard, binago ang pagtataya dahil sa mas mahinang performance sa unang half ng taon. Punto nito, makakaapekto sa export at pamumuhuna ng mas mataas na taripa ng US sa Pilipinas sa mga luwas na produkto sa naturang bansa. Bagamat mas mababa ang pagtataya, binigyang diin ni Saxgard ang tagumpay ng bansa sa disinflation at patuloy na paglago ng ekonomiya sa kabila ng hamon. Aniya makatutulong sa paglakas ng ekonomiya ng bansa ang monetary easing at ilang mga polisiyang nagsusulong ng pribadong pamumuhunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Tumatanggap na ang State Trans Social Security System o SSS ng aplikasyon para sa My SSS Card. Iniulat ni SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph Montes Declaro na inilunsad na ang My SSS Card noong Setyembre 8 bilang isang official ID na papalit sa Unified Multi-Purpose Identification o UMID card. Maaari na rin itong mag-operate bilang functional debit card na nakakonekta sa savings account. Ani deklaro mayroon na kasi itong EMV chip at naka-integrate sa Philippine Identification System o PhilSys, E-Verify at Biometric Authentication. Nagbibigay ito ng ligtas at mas madaling paraan para sa mga miyembro na ma-access ang kanilang SSS benefits at loans, ganun din ang pangangasiwa sa kanilang araw-araw na transaksyong pinansyal. Dagdag ni Declaro, maaari na rin gamitin ang card para sa shopping, public transport fares at online purchases. Maaari lamang makuha ang card sa SSS partner banks. Magsisimula ang pag-issue sa Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC sa pamamagitan ng Digital Arm Discard Tech. Susunod ang Asia United Bank o AUB, China Bank at Union Bank of the Philippines. Automatiko na rin magsisilbi ang My SSS Card bilang pangunahing disbursement account ng SSS members. Kabilang sa mga maaaring mag-avail ng My SSS Card ang mga sumusunod: SSS members, pensioners, individual claimants, beneficiaries at representative payees na mayroong permanent SSS number. Mayroong aktibong account at updated personal data sa My SSS portal kasama ang local address, mobile number at email at dapat nakarehistro rin sa Philippine Statistics Authority sa ilalim ng National ID System. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglatag na ang Technical Working Group ng Semiconductor and Electronics Industry Advisory Council o SEIAC ng 5-year action plan para sa pagdevelop ng skilled Filipino workforce at pagpapahusay ng semiconductor at electronic sector ng Pilipinas. Ipinresenta ang plano sa ika-20 ng SEIAC ayon sa konseho. Sentro ng diskusyon ang pagbuo ng malakas na school-to-industry pipeline sa pamamagitan ng mas pinaigting na kolaborasyon sa pagitan ng Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education o CHED, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at industry partners. Nagpanukala ang konseho ng flexible learning pathways kasama ang ladderized programs at micro-credentials na layuning mabigyan ng high-value technical skills sa mga Pinoy upang makasabay sa global industry standards. Binigyang diin ni Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs o OSAPEA Undersecretary Angel Ignacio na ang malakas na human capital ang pundasyon ng pangmatagalang paglago ng industriya ng semiconductor. Target ng konseho na makilahok sa Semicon Europa 2025 ang premier European platform sa pagtitipon ng pangunahing players sa design at manufacturing value chain ng semiconductor at electronics industry. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, as of October 2, 2025, ngayong araw, narito ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi. Ang United States dollar ay nasa 58.23 o 58 pesos and 23 centavos.
Japan yen 40 centavos, Singapore dollar 45 pesos 23 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 8 pesos 18 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 48 centavos, United Kingdom pound 78 pesos 52 centavos, European Monetary Union euro 68 pesos 34 centavos, Canada dollar 41 pesos 78 centavos at Saudi Arabia Rial 15 pesos 53 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang kabuuan ng ating balitang negosyo at kalakalan. Antabayanan po ang balitang pampalakasan hatid sa atin ni Leo Magbayo. Ito po si Bea Gaza de Guzman. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Pinapalawig ng Gilas Pilipinas ang kanilang mga player para sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers pagkatapos dagdagan ng 4 na players ang listahan bago ang kompetisyon sa Nobyembre. Nadagdag sa national team sina Quentin Miliora Brown, naturalized center Ange Kouame, RJ Abarientos at Kai Soto na kasalukuyang nagpapagaling mula sa kanyang ACL injury. Sasamahan ng 4 ang 12 players na nakita sa aksyon sa FIBA Asia Cup na sina Chris Newsom, Calvin Oftana, Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Junmar Fajardo, CJ Perez, Dwight Ramos, Japeth Aguilar, Kevin Kiambao, Justin Brownlee, Carl Tamayo at AJ Edu. Inanunsyo ito ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP nitong Miyerkules kung saan layunin ni Head Coach Tim Cone ay patuloy ang programa. Sinabi ni SBP President Al Panlilio na si Brownlee ang top choice para sa naturalized player, subalit gusto nilang may ilan pang naturalized player sa lineup. Kapwa sina Kouame at Abarientos ay hindi na bago sa national team dahil ang dalawang veterano ay nakapaglaro na para sa Gilas noong nakaraan. Sa kabilang banda, si Miliora Brown ay sasama sa Gilas sa unang pagkakataon pagkaraang nakuha ang klasifikasyon na isa siyang local player mula sa FIBA. Unang makakatapat ng Gilas ay ang Guam sa Nobyembre 28 sa kanilang bansa habang magtatapat muli sila sa Disyembre 1 dito naman sa Pilipinas. Bukod sa Pilipinas at Guam, kasama din sa Group A ng World Cup Asian Qualifiers ay ang koponan ng Australia at New Zealand. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging mabigat ang laban ni Filipina tennis star Alex Ayala kontra Greet Minen ng Belgium pagkaraan ang 7-6, 6-7 at 7-5 panalo sa Zhuzhou Open WTA 125 Round of 16 nitong Miyerkules na ginanap sa China. Dahil sa panalo, umabante si Ayala sa quarterfinals kung saan makakatapat nito si Victoria Golubic
ng Switzerland na unang dinispatcha si Linda Fruvirtova ng Czech Republic. Ito na ang ika-4 na magkakasunod na pagpasok ni Ayala sa quarterfinals ng isang WTA 125 event pagkaraan ang kanyang paglahok sa Guadalajara, SP Open at Jingshan Tennis Open. Sa pangkalahatan, ito na ang kanyang ika-6 na quarterfinals appearance ngayong taon kasama ang Miami Open at Eastbourne Open. Ito rin ang ikalawang 3-set win para kay Ayala kung saan nahirapan din ang 20 anyos kay Katarzyna Kawa ng Poland 6-3, 3-6, 7-5 sa unang round ng torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalimitahan ng National University si rookie Collins Akowe sa 5 puntos lamang patungo sa 76-69 panalo laban sa University of Santo Tomas sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament na ginanap sa UST Quadricentennial Pavilion nitong Miyerkules. Bago ang laban na ito, nag-a-average si Akowe ng 24 na puntos, 5 puntos o 24.5 puntos kada laro. Napalapit ni Nick Cabanyero ang Growling Tigers sa 1 puntos na lamang, 70-69. May 1 minuto at 41 segundo na lamang ang nalalabi sa 4th quarter bago naipasok ni Jake Figueroa ang isang 3-pointer para ibigay sa NU ang 4 puntos na kalamangan. Ang free throws mula kina Paul Francisco at Steve Nash Enriquez ang nagselyo ng panalo para sa Bulldogs. Pinangunahan ni Figueroa ang NU sa nalikom nitong 22 puntos at 9 na rebounds habang nakagawa ng double-double si Omar John ng may 12 puntos at 12 boards para tulungan ang Bulldogs na umangat ang record sa 3-0. Nagtapos naman ng may 19 na puntos si Cabanyero at nagambag si Amiel Acido ng 18 puntos kung saan nakuha ng UST ang kanilang unang talo sa season para sa 2-1 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, lumapit sa mga seniors ng San Beda University na sina Brian Sajonia at Aghanti Miller para matakasan ang De La Salle College of St. Benilde 96-85 sa NCAA Season 101 na ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong Miyerkules. Kapwa sina Sajonia at Miller ay parehong nagrehistro ng 16 na puntos kung saan ang huli ay nakakuha din ng 6 na rebounds mula sa bench para malusutan ng Red Lions ang huling pagtatangka ng Blazers sa pangunguna ni reigning most valuable player Allen Liwag para makuha ang 1-0 record sa Group B kahit hindi nakapaglaro si Jomel Puno. Nakagawa naman ng 11 puntos si Yukian Andrada habang ang bagong saltang si Jimmy Reyes ay nagtapos ng may 13 markers, 4 na rebounds at 3 assists. Dahil sa talo, nasayang ang 24 na puntos ni Justine Sanchez, pati na din ang double-double ni Liwag na may 12 puntos at 12 rebounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, magbabalik na po si Steph Vicente pagkalipas lang ng ilang paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date.
Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Artista. Ilang oras lang matapos bumalik mula sa Estados Unidos, ay bumalik ang aktor na si Daniel Padilla sa paliparan para lumipad naman patungong South Korea upang tanggapin ang Outstanding Asian Star Award para sa kanyang pagganap sa Incognito sa 2025 Seoul International Drama Awards. Sa panayam ng ABS-CBN ay nagpasalamat si Daniel sa kanyang mga taga-suporta. Ayon sa kanya, quote-unquote, "I'd like to thank the supporters. Sila ang nagpadala sa akin doon. Ako lang ay tatanggap ng award. Kababalik lang namin, sobrang saya. It was very good to see mga kababayan namin. Sobrang enjoy ng shows. I'd like to thank everyone who came and enjoyed the show." At napaghandaan ng fans ang kanyang paglipad doon. Mayroon daw siyang 5 billboard sa South Korea at isa sa kahabaan ng EDSA Guadalupe na magkakaroon pa ng live ng sabay-sabay para sa nasabing panalo ni Daniel. Kabilang sa mga lokasyon ng billboard ang KES Hall sa Yowido Banpo Hanggang Park, Songpan Naru Park, Eugene Building at isang LED truck sa SDA venue. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, 3 national awards sa Asian Academy Creative Awards o AACA 2025 ang nasungkit ng Pilipinas para sa pelikulang Himala at TV series na Beauty Empire. Ang nasabing announcement ay ginanap noong Setyembre 29 sa pamamagitan ng official social media channels ng AACA. Kabilang sa kanilang napalanunan ang mga sumusunod. National winners, Best Feature Film para sa Isang Himala ng Creazion Studios, UXS at Capitol Films. Best Direction naman for Fiction, si Director Pepe Diokno para sa Isang Himala. Para naman sa Best Cinematography ay nakuha nga ito ng Beauty Empire sa pamamagitan ni Jay Abelio at itong Beauty Empire ay produce ng GMA Network, VU at Creazion Studios. Quote-unquote, "These awards are a recognition of the collaborative spirit behind Isang Himala and Beauty Empire. And Creazion Studios, our goal has always been to champion Filipino creativity and bring our stories to wider audiences across the globe. We're honored to share this victory with our partners and look forward to creating more world-class content." Yan ay ayon kay Creazion Studio CEO RJ Agustin. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, 2 taon na ang nakakaraan ng ipanganak ng aktres na si Janela Salvador ang kanyang supling na si Marcus Patterson o ang kanyang supling, ang kanilang supling ni Marcus Patterson na si Jude. Taong 2022 naman nang magkahiwalay ang magkasintahang Janela at Marcus. Ayon kay Janela, talagang naramdaman nila noon ni Marcus na hindi sila maaaring magkasama sa iisang bubong.
quote-unquote, ayokong mag-share ng maraming detalye para di rin ako makasira ng ibang tao. Pero aminado naman siya na meron din siyang mga pagkukulang noon. But ngayon, okay naman na kami, but during that time, we realized na di namin kayang tumira sa isang bahay together. It was not an easy decision din naman kasi there's a kid involved eh. If a mom is unhappy, it will reflect on how you raise your child. And I don't want Jude to grow up in an environment like that. Yan ang pagbabahagi ni Janela sa Fast Talk with Boy Abunda. Kahit nasa United Kingdom ngayon, si Marcus ay nakatutulong daw ng aktres sa pagpapalaki sa kanilang anak, itong ang si Marcus. Nagtutustos na rin umano ang aktor para kay Jude. Quote-unquote, na wala akong problema dyan. Yes, nagbibigay siya. Kailangan eh. I mean, kahit hindi super hating-hati, at least kung ano ang kaya mong ibigay, at least give. We're co-parenting now. He reaches out a lot. Nag-e-effort siya. Nagvi-video call sila pag may time. And when he's here naman, nag-e-effort naman siya. Pwede niyang hiramin si Jude. Pinapayagan ko naman, of course, yan ang nakangiting kwento ng aktres. Wala pa mang napapabalita ang bagong kasintahan, ay masaya naman ang lagay ng puso ngayon ni Janela. Git niya, quote-unquote, masaya ang puso ko ngayon, masaya po. Genuinely, I'm happy right now. All aspects of my life, I'm doing okay, so happy po. Sinisiguro ng aktres na maging maayos na ang sitwasyon kung sakali mang pumasok muli siya sa isang relasyon. Quote-unquote, I think now I'm really looking for stability, especially now that I don't have only myself to think of, also my son. So if I enter any relationship, non-negotiable yon. Kailangan sigurado ako, stable na siya, kailangang maayos. Yan ang paglalahad ni Janela. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Yan po ang kabuuan ng ating programa. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman na nagsilbi rin bilang executive producer para sa araw na ito, at ng segmentong Balitang Esports na si Leo Magpayo. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.